Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, si Freddy, dito po sa Amerika. At ako po ay nagbabalita at gumagawa ng maliit na komentaryo regarding what's going on there in the Philippines, most especially in the most complicated political situation there, affecting the security and as well as economically on the part of the Philippines. Okay? Sino ho ba si Freddy? Okay, who is Freddy? I am formerly working there in the Philippines as a PLDT system engineer for many years, most especially in Bacolod City, Philippines. Okay, before I migrated here in America, and now I am a pensioner. Okay, now on my part, why I am participating is because the President BBM is doing a very good job, most especially when it comes to economy and security of the Philippines. Okay, and with the help of the United States of America, through President Joe Biden, the President was able to get full support from the American people and the American government in sustaining our economy. Right now, we are one of the fastest economy rated by World Bank, International Monetary Fund, and Asian Development Bank. And that is, you can search it in Google. Okay? Now, ako po ay isang dati rin pong competent Toastmaster sa Toastmaster International dyan sa Bacolod City. And I am a former system engineer in Bacolod Exchange, PLDT. And here in America, I worked for 18 years as a health worker in the hospital, Chicago Hospital, and 2 nursing home, simultaneously 2 jobs, working together. Kaya, hindi malawak ko ang aking karanasan. Tungkol na may share namin sa inyo ng mga US Filipino dyan sa Pilipinas. And si Presidente Bongbong Marcos Jr. at Speaker Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos ay nagsipag-aral dito sa Amerika, which the world consider America as the top country when it comes to education. Ang Pilipinas ay nasa kulelat. Kanya kaya kailangan tayong gawin nating modelo ang Amerika. Okay? Because if we want to grow, we need to collaborate with a country that is one of the leading economic growth, economic strength, economic power, and military strength too in the world. Okay? Okay. Ito, ang aking paksa ngayong araw nito ay tungkol kay General Macanas na pinagtatanggol niya, at ito ay isa sa mga grupo ng mga general na retired na sabi niya hindi na siya sakop ng militar dahil siya ay nagretiro na. Mali po yan. Siya po ay sumusweldo at meron ho siyang pensyon sa Armed Forces of the Philippines at meron ho siyang pending case dyan sa Maynila regarding yung kanyang paninira sa dating police chief at ngayon Armed Forces of the Philippines Commander si General Browner. Okay? Ito po ay hango sa kanyang latest vlog at aking tatalakayin ito. Okay? Pakinggan po natin sila. Si Retired General Macanas. Ang PDEA leaks investigation. Ang naunang nagpahayag na itigil ay si Senator Jingo Estrada. Kasi buo na ang conclusion ni Senator Estrada after one hearing na pag-attend niya. Si Morales ang nag-leak sa mga documents at wala namang kinalaman si PBBM sa illegal drug use. Yun ang. Sino ho ba to si Agent Morales?
Si Agent Morales ay dating member ng Philippine National Police na pinatalsik. At itong si Morales ay dati ring PDEA agent na pinatalsik din. So, bakit siya pinatalsik? For whatever reason, may matinding dahilan. At ito po si Morales ay nakita na nakadikit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay General Bato na ngayon ay senador na naglilitis upang palabasin na moro-moro na sila ay working for President Rodrigo Roa Duterte and they are out to oust the government of President Bongbong Marcos Jr. Kasama na ho itong si General Macanas. At hopefully, dahil siya ay general, ay kinakalaban niya ang his commander-in-chief, President Bongbong Marcos Jr. Wala ho mga karapatan itong mga military. Kasi if that is the case, they will be in big trouble. Lalo na ikaw, General Macanas, meron ka pa namang tinatanggap na pensyon galing sa Armed Forces of the Philippines, which come from us, U.S. Filipino, who is the #1 leading U.S. dollar remittances, sending our dollar remittances to the Philippines on an annual basis, yearly basis, per central bank data, reaching about $35 billion among U.S. Filipino and other overseas Filipino workers at yung mga taxpayer dyan sa Pilipinas. General Macanas, kami ang nagpapasweldo sa iyo. Kami ang nagbibigay ng iyong pensyon. Without us, walang mangyayari sa buhay mo. Okay, General Macanas? Okay. Huwag kang maging traidor sa sarili mong bayan. Huwag kang maging traidor. Dapat sumunod ka sa nakatataas sa iyo. And that is the Commander-in-Chief, the 5-star General in Armed Forces of the Philippines, and that is the President of the Republic of the Philippines. Okay? Tuloy po natin. Hindi nga, kaya tinanong siya ng media kung dapat pa bang ituloy para sa kanya, tigil na daw. Ito, ang pagpapatigil na according to Senate President Zubiri at ibang mga senador laban kay General Bato de la Rosa ay isang orchestrated na para ibaksak ang ating Presidente Bongbong Marcos Jr., which are doing a great job for the country. Nakikita nyo ang economy natin ay tumataas. At pag tumaas ang economy, ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng karapatan upang mag-receive ng mga medisina galing sa PhilHealth. Maaaring, katulad dito sa Amerika, the American government is providing us our health care. Okay? Pangalawa, pensyon. Pangatlo, food security. Pangapat, security in our country there in the Philippines. At transportasyon, education. Lahat yan apektado kung maganda ang ating ekonomiya. At ito ay gumaganda araw-araw. Maraming nag-i-invest dyan sa Pilipinas ngayon. Kaya hindi nyo kayong mga pro-China dyan, kayong mga traidor ng Pilipino dyan, kayo ay masama dyan sa bayan ng Pilipinas. Kung gusto nyo sa China, pumunta kayo sa China. Huwag kayo dyan tumigil. Huwag nyo sirain ang gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang lahat ng mga leader dyan sa Pilipinas, sa number 3, yung mga tatlo, pwede natin isama na si Senator Zubiri, ay tumutulong upang mapaunlad ang inyong mga kabuhayan. Ang inyong mga edukasyon na masama talaga ang nangyayari sa edukasyon sa Pilipinas. Pag nakita ko mga college graduate, you cannot even ask them to speak in English fluently. And yet they are said they are college graduate. You know, importante ho yung communication. Kaya hindi ho matanggap
ang karamihan ng mga college graduate natin sa mga trabaho. Samantalang napakaraming trabaho dyan sa Pilipinas. At ang yung iba na nag-aral ay nagpapailalim sa mga taong mas taas ang kanilang pinag-aralan. Dahil lang gusto nilang maluklok sa pwesto. Dapat kung ikaw edukado, you should share your information, your knowledge, your expertise to the people below you. Ikaw mag-motivate sa kanila upang umangat. Kasi kung lahat kayo sa isang community ay umaangat, it's because of what you call collaboration. Okay? Huwag kayong maniniwala sapagkat itong mga ito, katulad ng General Macanas, ay selfish interest. Maging dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masama ang loob at gustong mapwesto uli. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi nila na paninira dyan sa Pilipinas. Okay? Titignan nyo ang record na ginagawa. Matuto kayong mag-assess what are the accomplishment of the President. Bakit itong mga ito na mga pro-China ay pumupunta sa isang issue na matagal na nakabaon. Pero hindi na tinitingnan ang ekonomiya. Katulad ng bigas, 20 pesos per kilo ng palay diyan sa Pilipinas. Gusto nila 20 pesos per kilo ng rice. Magkano ang palay nagbinibili ng NFA? 23 pesos per kilo ng palay. Hindi pa rice yan. Isipin nyo. At ito ay if subsidized by the government, what will happen to our economy? Madideplete ang ating economy, yung ating budget. Ang problema dyan sa Pilipinas, kakaunti ang nagpapaliwanag tungkol ano ba talaga ang kalagayan ng ating ekonomiya. Ang dapat ang mga sekretary ay ipapaliwanag sa mga tao kahit na doon lang sa level na maiintindihan nila. Maski na ibang vlogger, hindi pinapaliwanag sa inyo, bakit ba nagkakaganyan? Bakit tumaas ba ang presyo ng bigas? Kasi iyan dahil sa katulad ngayon, El Nino. Paano makakapagtanim ang ating magsasaka? At yung mga magsasaka, namumuhunan din yan. Tapos, gusto nyo ibenta ng palugi ang mga magsasaka? Sino ang gusto nyo? Kayo lang? Selfish din kayo. Kung ang inyong magulang ay isang magsasaka, kung ang inyong member of the family ay magsasaka, gugustuhin nyo bang malulugi kayo? Anong paraan kung tumataas ang presyo ng bigas per kilo? Ay magtrabaho kayo ng gusto. Maghanap kayo ng trabaho. Mag-abroad kayo. Katulad ng ginagawa ng milyon na Pilipino na nag-abroad kung saan. At kasama na kami mga US Pilipino rito. Sino ang gusto nyo sundin? Ang China na nadulugi na ngayon? Na naghihirap na rin ngayon? Nang marami ng ubali sa mga incheck doon sa China? Yung mga gusto nyo? At ang paninira na ginagawa nito mga alipores ni Duterte, kasama na si Duterte, na gustong ibaksak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. They are asking to step down the President of the Republic of the Philippines. Why? Excuse me. For a simple reason. They want Sara Duterte, who doesn't know anything, who couldn't speak for herself, who doesn't know anything about the Department of Education main problem. Excuse me. Because hindi siya nagtatrabaho. Pinababayaan niya ang DepEd. Dapat siya ay mag-resign na rin. Si VP Sara Duterte na walang masasabi, puro no comment on all international issue, pero nakikialam sa ibang issue, yan ang hindi ko maintindihan kay Sara Duterte. At lahat sila ng pamilya ng Duterte they are out to ask the President to step down. For what reason? For drugs? It was a long time resolved already. And in fact, the real thing is that the COMELEC admitted the President now as the chief executive
Hindi naging issue sa COMELEC ang drugs because nagpa-drug test na si President Bongbong Marcos Jr. a long time ago. Okay? Tuloy natin. Okay? Senador, ang nagpahayag din ng kanilang panawagan na kung pwede, itigil na. So, sino-sino itong mga senator na ito? Sige. Senator Revilla and Senator Zubiri. Okay. Pakinggan natin ang kanilang pahayag at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Ganito rin ang apela ni Senador Ramon Bong Revilla na nagsabing hindi malayong mabahira ng politika ang issue. Kung wala naman anyang matibay na ebidensya, dapat nang itigil ang pag-ungkat sa issue dahil ang inaakusahan ay ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Wala may pakita na ebidensya itong si Morales. Walang may pakitang ebidensya itong si Senator Bato de la Rosa. At si Senator Bato de la Rosa ay kasama sa kaso at maaari mabigyan ng warrant of arrest by ICC maybe next month. At ang ICC we are still member during those time. At yung nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na namatay ang 30,000 people, innocent people, at ang pumatay ay ang mga karamihan ay mga pulis. 50 policemen are involved in this case at nakuha na ang kanilang panig ng ICC upon investigation. So the warrant of arrest can be issued anytime from now until next month. At yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., may hirap po yan na sabihin na, no, ICC, you cannot, we have our own justice system. But in the mere fact that the Justice Department, headed by Justice Remulla, has already said that they are preparing for the issue of warrant of arrest from the ICC. Bakit? Why? What is the reason behind? The President Bongbong Marcos Jr. is visiting different countries, most especially in Europe. In Europe. What if hindi natin pinagbigyan ang ICC? Karapatan naman nila na litisin itong si Rodrigo Roa Duterte sa pagpatay sa 30,000 Pilipino na walang judicial proceeding. President Bongbong Marcos Sr., you should remember na ang iyong war on drugs ay walang nasangkot ng pagpatay at marami kayong nakuha. I-compare nyo kay Rodrigo Roa Duterte, marami siyang pinatay. At binibigyan niya ng reward kung sino mga nakakapatay without due process. At siya ay abogado na walang naipanalong kaso. Right. Hindi nga maka-speak ng English directly, kaya ikaw sabi sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos Sr., puro ka lang daw English, sabi ni Rodrigo Roa Duterte. Not even one of the family of Rodrigo Roa Duterte was able to speak English fluently. They are using some legal terms, but and Cebuano, Ilonggo, Hiligaynon, whatever, pero they couldn't speak English fluently. And you, President Bongbong Marcos Sr., is a U.S. educated, and that is, so don't just ignore those people who are trying to discredit your performance as president. So, mga kasama, mga Pilipino, it's time for you to decide on this matter. Okay? We should stop. We should support the circus that is going on by almost convicted Senator Bato de la Rosa. Kaya ganyan ang kanyang ginagawa. Yung sinabi na walang ebidensya, pero pinipilit pa niya. Yung papel daw na may butas ng puncher ay legitimate daw yun. Ito ay sinabi na
ng who is the owner, agency owner, PDEA. Dinay-deny. Paano mo sasabihin, Bato de la Rosa, paano mo masasabi na ito ay legitimate? Investigador ka, hindi ka abogado. At you are already also a suspect. Right now, a suspect in the war on drugs by the ICC. So, for delikadesa, dapat itigil mo na ang kalokohan mo. Sumama ka pa sa rally na pinag-resign mo si Presidente Bongbong Marcos Jr. And you are siding with the president, that former President Rodrigo Roa Duterte. You are all out to oust the president. By the Constitution of the Philippines, the president has to finish his term until 2028. Okay? So, Filipino, you have to decide now. You have to voice out. You need to express yourself in your comment here. Tell how you feel about the ongoing situation. You want the country to go further, to move further, or so that we will meet our objective and goal, that is to be upper middle income country by next year, 2025, and I hope that we could reach even much more better by the year 2028, when President Bongbong Marcos Jr. made a graceful exit for his term 2028 as president. Okay? In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.